Charles Barkley pinahiya ni Luka Doncic at LeBron James at Lakers seryoso pa rin makuha ang panalo bukas laban sa Portland. Pero bago yan, matatapos ang regular season ng Los Angeles Lakers ngayong linggo sa laban nila kontra Portland Trail Blazers. Ngunit dahil nakuha na ng purple and gold ang ikatlong pwesto sa Western Conference, wala na talagang saysay ang larong ito sa standings. Ganoon din para sa Blazers na tiyak na pasok na sa NBA Draft Lottery. Isang magandang balita para sa Lakers fans, sa unang pagkakataon mula 2020, hindi na kailangan ng Lakers dumaan sa play-in tournament. Siguradong pasok na sila sa playoffs at may home court advantage pa sa first round. Matapos ang panalo kontra Houston nitong Biyernes, hawak na nila ang 50-31 win-loss record. Dapat bigyan ng credit sina head coach JJ Redick at ang buong team para sa dedikasyon nilang iwasan ng play-in. Ngayon may higit isang linggong pahinga ang team bago magsimula ang playoffs. At kung tutuusin, malamang hindi na gamitin ni Redick ang kanyang mga key players sa laban kontra Blazers. Ang Portland naman, na may 35-45 na record, ay tila mas interesado sa draft pick kaysa sa panalo. Sa huling laro nila kontra Warriors, hindi naglaro sina Jerami Grant, Scoot Henderson at iba pa. Malamang ganoon din ang mangyari kontra Lakers. Makikita natin ang mga batang manlalaro tulad ni Dalton Knecht at Bronny James Jr. para sa Lakers, habang ang Blazers ay umaasa kina Jabari Walker at Toumani Camara. Maaring hindi star-studded ang laban pero inaasahang magiging masaya pa ring panoorin. Ito na marahil ang pinakahuling relax na laro ng Lakers bago magsimula ang seryosong bakbakan sa playoffs. Samantala, noong makuha nga ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic, marami ang nagduda kung magiging epektibo ang pagsasama nila ni Austin Reeves at LeBron James. Ang dahilan, pare-pareho silang ball dominant na mga players na mas sanay na hawak ang bola sa bawat possession. May mga nagsasabi pa nga na posibleng bumaba ang kanilang stats, kagaya ng nangyari kay Russell Westbrook noong makasama si LeBron. Isa sa mga naunang bumatikos ay si Charles Barkley, kilalang longtime critic ni LeBron James. Ayon sa kanya, hindi raw magwo-work ang tandem ni na LeBron at Luka. Dagdag pa niya, baka raw masira rin ang career ni Luka gaya ng nangyari kay Westbrook. Hindi raw babagay si Luka sa playing style ni LeBron dahil pareho silang gustong mag-control ng laro. Pero taliwas sa mga prediksyon, pinatunayan ng Lakers Big 3 na mali ang mga duda nila. Ngayong season, ipinakita nila ang tunay na chemistry sa court. Si Austin Reeves ay patuloy na naging epektibo sa opensa na may average na 20 points per game. Si LeBron James kahit nasa huling bahagi na ng kanyang career ay nananatiling dominante sa 24 points per game. At si Luka Doncic sa kabila ng pressure ay nagtapos na may 28 points per game. Hindi nga sila nag-aagawan ng bola. Sa halip, hinayaan nila si Luka na ipakita ang tunay niyang laro, ang pagiging dominant sa loob ng court. Sa ganitong setup, nagkaroon sila ng natural na daloy sa opensa at depensa. Dahil dito, gumawa sila ng kasaysayan. Sila ang unang trio ng Lakers mula since 1980s, sa panahon ni Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson at Jamal Wilkes na nagtapos ng 20 plus points per game sa isang regular season. Kaya naman para sa mga fans, isa itong matinding sampal sa mga haters, lalo na kay Barkley. Ang Big 3 ng Lakers, LeBron, Reeves at Doncic ay hindi lang nag-fit kundi sila rin ngayon ang isa sa mga malalakas na Big 3 ngayon sa liga. Murray's had 7 threes in each of his last 2 games. Oh, what a pass!